Hello, good day everyone. I'm Mark Christian S. Amador and we are here to present our final project, which is a coffee shop ordering management system built using a Java Swing. This system was designed to help cashiers or baristas manage orders in a real world coffee shop scenarios. Pwede sila mamili ng coffee drinks, food items, at mga add-ons like extra espresso shots or whipped cream using a check boxes. Tapos lalabas to sa order list in a JTable. Meron din tayong input field for customer's name, quantity selection, and option for dine-in or takeout, at even payment methods. After selecting the items, the app will automatically compute the total cost kasama na lahat ng add-ons at discounts. Kapag okay na yung order, a summary will be shown using a J-option pane dialog. Parang resibo siya. And of course, every transaction gets recorded and displayed in our transaction log tab, also using JTable. We made sure to handle errors properly. For example, kapag walang pangalan or item na naselect, may warning message na lalabas. And we also included a reset buttons for a fast start ng new orders, and we'll be also showing you how everything works from selecting products hanggang sa pag-compute ng final bill. Yung ibang parts ng system will be explained one by one by my groupmates. We will hope to enjoy our explanation of our project, and thank you. Good day, Mom Siren. My name is Claude Saturno Alvarez from 1ITA. And today I'll be giving a brief overview of a section of code from our Java-based ordering system, which appears to be designed for a cafe or restaurant setup. This code focuses on the graphical user interface using Java Swing components. At the start, it declares several JPanel objects that serve as containers for different parts of the interface, such as coffee menu, the food menu, and the add-on menu for both categories, and the transaction summary panel. For customer interaction, there are text fields for entering names and along with several buttons to complete or reset the order. To handle the date, combo boxes are used to allow users to select the month, day, and year. The year is limited between 2025 and 2040, while the months are predefined using an array. Two important components are the tables, one for recording customer details like date, name, and payment method, and other for listing ordered items, quantities, types, unit prices, and subtotals. Both tables use custom table models that prevent users from editing the data directly, helping maintain accuracy and structure. The menu items for coffee, food, and their respective add-ons are organized in two-dimensional arrays. These are paired with checkboxes and spinners that allow users to select and specific items and adjust quantities easily. Overall, this code sets the foundation for a functional and user-friendly ordering system. It combines visual layout, user inputs, and data handling in a clean and manageable way. Thank you for listening. This Java Spring code represents the basic of the shop application with a graphical user interface or GUI. The main method utilized by application by creating instance of main class and setting up GUI on the event dispatch threads for thread safety. The construction of the J-frame with a little size and centered location, followed by the iteration of content pane, which serve as the main container of the components.
The GR tab pane is to organize a section of application starting with the main tab for general navigation. This nested tab pane for managing orders with the two tabs, one for the menu and another for the orders details. The other details with the utilized display like to the enabled after selecting the item from the menu. The use of nested tab pane helps the structure the application clearly allowing for easily expansion with the additional feature or like orders, processing, or customer management. For this code po, i-refer ko naman po ay yun sa food ordering system po. Yung dito sa part pong ito, dito po, pwede pong mag-enter yung user ng name niya. And yun po. Then, ang next po ay yun dito po sa part na to. It allow users po na to input a specific date po sa order. Then, yung ano po dito, this field po are initially disabled and can be enabled po by tagging button label po siya ng off. And pag pinindot po, it will turn po ng on and mag-activate po siya sa date field. And yung dito naman po, sa date combo box naman po, yung the combo boxes po dito are populated dynamically and the year news constant range po. The month is from predefined list and the number po of days just based on the selected month and year po, and including na po yung leap year dito ng ano. And dito naman po sa part ng sa dine-in, dito po tatanungin po kung yung customer kung dine-in po ba or hindi. Dito po sa part na to, yung sa yes and no po, gumamit po dito ng bottom group para po isang ano lang po yung mapipindot na ano. And dito naman po sa payment method naman po, it will allow po na yung user na pumili po ng payment method. It's either cash, GCash, or card po. And yung combo box po dito, is used here for offering a clear and simple way for the user to select one option po. Yan. Yun lang po. Thank you. And my name is Alexander Valderrama, and ngayon po isang FEREC report ko is confirm up to reset button sa group project namin para sa finals. So, dito, gumawa tayo ng JButton para sa confirm button name, confirm details button. Yan. Yung button na yan, meron tayong background. Meron tayong foreground, bago background. Tapos, syempre, para malagyan natin ng function, yung button natin is naglagay tayo ng action listener. Ito siya. Itong details model.setRowCount0 is para yan sa yung mga previous na details na nilagay ng user is maki-clear. Para ang ginagawa niyan, only new details will be showed dun sa row ng table. Ganun siya. Tapos, dito may dalawa tayong if statement. Itong dalawang if statement na to is para lang siya sa kung walang nilagay or blank yung ginawa ng user. Diba? Ito. Walang nilagay yung user, naka-blank lang siya. Ang mangyari, gumamit kami ng auction pane para may mag-pop up na warning na may nakalagay na input customer's name. And dito na naman sa yes or no button. Dito parang kung walang pinili yung user, kung walang pinili yung user, tsaka siya magpa-function, kaya meron siyang not yes button is selected and not no button is selected. Ang mangyari, may lalabas na warning ulit, kagaya nito na
na ang lalabas is select an order type. Ganun. Dito, pag malabas naman natin na kumbaga, yung user meron siyang pinindot na naglagay siya sa blank, meron siyang nilagay. Ang mangyari, automatically may mag-a-add na row yan. Sa row na yun, merong year, merong month, merong day, and meron yung name. Whether tapos meron tayong button, whether or yes or no, goods pa rin, gagana pa rin. Tapos dito, pati yung payment CBO box ng payment is malalagay din siya sa row. Dito, para yung confirm details naka-false, para kumbaga para lang siya ma-complete, para yung complete order button is naka-enable para hindi agad siya titigil. Kumbaga, dito sa complete order button is parang makapag-move to the next step yung user, and yun, meron siyang size and bounds or position. Dito, may set bound siya, 111, 340, 100, 25. Ganun. Dito sa operator, ito yung naglalagay ng line sa GUI interface. Parang nakahiwalay, para siyang space, pero ito, gumagamit siya ng line. Ganun. Ito sa detail table. Yung table header is hindi siya resizable, ganito. Kaya, ang nang ginawa, para hindi siya maging resizable, syempre, isaset natin siya sa false. Yung dalawang table header. Next is orders. Order, dates pane. Etong scroll pane na to is, kung sobrang dami ng data nakalagay, para siyang scrollable. Hindi yung nakatigil lang siya is, wala ka na makikita ang data. Kung walang scroll pane, hindi mo ma-scroll pababa is, and limited lang na malalagay nating data dun. And hindi pa siya magiging visible. Tapos, dito tayo sa gumawa tayo ng JLabel para sa order details. Yan, lalabas ng label lang naman. Eto, nag-set tayo ng scroll pane ulit para sa cart pane naman. Sa carts. And dito, sa cart pane, para lang siyang tawag doon, order text pane. Para pag yung mga item na nakalagay sa cart is scrollable. Ganun lang din siya para sobrang dami na may scroll mo pa rin siya pababa para marami kang makitang item, and hindi limitado yung item na pwede mong ilagay. Ganun. Sa cart. Tapos, order table, new JTable order. Etong para sa column, table CO2. Yung column 1, ito siya column 1 kasi para siyang array na nag-i-index yan na simula sa 0, ayun yung 1, ganun. And meron din tayong table column para sa naka-3 siya kasi 0, 1, 2, equal B. Yung CO10, yung column 10 is yung nag-set kami ng specific width nila. Yung CO10 meron 135, yung column 12 is merong 125. Ngayon, para hindi resizable yung table header namin is naka-false siya, and yung isa din is naka-false. Parehas yan. Para hindi sila ma-resize, hindi sila magulog. Ganun. Tapos, label para sa cart. Cart lang. Label lang siya. Yan. May bounds set. Ito pala, gagay kami ng font. Para maganda. Ganun. Tapos, dito naman update cart. Dito sa update cart, yung J-button ulit pala. Gumamit kami ng J-button and may action listener ulit. Dito sa dito, yung order tab is yung index 1 is true. Yan. Enabled. Ito yung page order tab. Itong set enable tab, yung page 1 is true. Magiging enable siya. Visible siya, ibig sabihin. Kapag magiging visible siya sa update cart na button. Tapos, etong order tab, selection, index 0. Parang pang-conversion siya between these two kasi meron isang page, meron pangalawa. Ito yung naka-index sila. 0 and 1. Ayun yung pangalawa. And ayan. Siya naman yung kunwari is pangalawang page, and naka-disable siya para yung lumabas is lang muna, first page, ganun. Tapos
Sa update cart button, meron tayong, naglagay ulit tayo ng color. Meron tayong foreground and background. And ito yung size nila. So, dito naman tayo dadako sa update order details. Ay, dito lang pala para ayan, para malagay yung sa order details, sa order details, nandun yung lalabas na updated na cart na laman ng cart. Parang bago na yung lalaman dun sa order details na yun. Ilalagay na natin siya sa order details na page. Yan. Tapos sa J button naman, dito, ito yung update order details. Ayan, yun pala kanina pala. Ayan, tama. Tapos, update order details. Ito para sa update, iglagay tayo. Dito is confirm details button is nakapag-draw tayo. Para if ever man na gusto pa para gusto pa ng user i-confirm na. Ayan. Wala na rin naman kasing next step. Ayan. It's next kasi reset niya. Para kung tapos na siya umorder is marere-confirm niya. Tapos, dito, yung complete order button, ayun naman yung naka-disabled. Para lang siya sa confirmation ng update. Para hindi pa kompleto. Kung hindi pa kompleto yung order niya, hindi niya pa pwedeng ma-complete ngayon, pwede niyang i-confirm. Next, may background and may foreground tayo. Ayan. Tapos, size. Ito pala, dito sa order details, dito pala siya ma-update. Yan. Ito, yung cards, ma-update lang siya para sa card. Tapos, para naman ma-update yung details. Update order details. Yan. Para yung updated na order details, malalagay natin siya dito sa order details. Ganun. Tapos, dito naman tayo sa reset button. Dito sa reset button, yan, gumawa ulit tayo ng J button. Meron ulit tayong foreground, background, and last, ayan, naglagay tayo ng action listener. Itong reset button is parang binabalik lang nito sa dati yung format ng program namin. Kumbaga, anong nangyayari? Lahat niya i-reset lahat to, ibabalik niya sa dati hanggang sa parang kung ano itsura nung bago pa lang maglagay yung user na walang laman, ganun yung lalabas. Yan. Itong row, mag-reset to 0 siya simula sa una. Ayan, index. Itong din details, wala rin yan simula sa una. And yung name text will is maki-clear. Ganun siya. Yung yes and no button will be deselected kasi yan, pinul siya parehas. And yung payment din, mawawala rin yan. Kasi, yan. Kasi reset to default sila. Back to 0, ganun. And confirm, ganun din. Ito pala, ito pala naka-true. Para ma-reconfirm lang no user. And yung complete button ka-disabled kasi di naman siya agad mag-confirm ng button niya. Yung order niya pala. Ngayon, dito sa reset menu, dun sa menu, if ever man na merong menu na mga pinindot, ganun, marireset din siya kung meron na mga pinindot sa menu. Tapos, dito sa order tab, dito sa tab 1, babalik ulit siya sa dati. Ayan, yung index 1, pagiging visible kasi naka-true siya, while yung conversion dito sa pangalawang tab is naka-disabled. Ayan, kasi 01 array, let's say, ganun. And sinet na siya sa false. And yan. So, in conclusion po is, etong reset button is para mabalik siya sa default na program namin. Parang katulad dati. Para naman yung halimbawa, yung tapos yung isang user maglagay ng details niya, yung sunod naman nakapilang customer yung maglalagay ng details. Para gano'n, para open naman sa kanya. Para hindi siya malito, ganun, makapaglagay siya ng sarili niyang details. And ganun din po mangyari sa mga following customers. Ayun lang po. Hello, my name is Omar Diabro and I'm here to explain this part of the code, our complete order button. Complete order button is essential because ito na yung maglalagay sa ating transaction logs. So,
para makapaglagay tayo sa transaction log, gumawa tayo ng panibagong class, which is the order panel.java. Ito yung class na nagbibigay as gpanel, na doon natin may lalagay yung dalawang tables na merong laman details and yung ating cart. Katulad lang nun sa may ating sa ating front page, sa ating order details. So, para ma-save natin yung mga yun, gumawa tayo ng complete order button gumawa tayo ng action listener sa ating complete order button para ma-activate na natin para ma-activate and ma-save natin yung order panels. So, first, gumawa tayo ng variable of the class, order panel, just the panel. Then next, details model. Ito yung validation lang kung merong laman yung ating details model, which is yung the details of the customer. Then, ito yung mahalagang part, because ito yung magsisilbing copy natin sa ating current na model para maging unique sila. Each and one of the transactions should be unique because kasi ang behavior niya, kapag meron tayong, kunwari, may dalawa tayong transaction logs, tapos yung former, mababago siya into the latest. Parang gagayahin niya yung latest kapag hindi tayo gumawa ng copy. Because ginagaya lang niya kung ano yung nasa current na model natin. Which is hindi natin gusto because unique yung mga transactions. So, kailangan natin gumawa ng copy na kailangan natin ipasa sa ating order panel. And yung order panel natin na class ay nagre-require ng dalawang tables, which is yung of course the details and the cart. So now, okay, first sa details copy, tatawagin natin yung clone model, that clone model, details model, nag-return ng table model. So, okay, let's see. Tignan natin yung function natin, yung clone model, which is same lang naman dito sa ating order copy. So, ano bang ginagawa niya? Dito, sa ating clone model na nagre-return na ng default table model, so, yan, pinasa natin yung original. Ayun yung could be the current natin na details or the order copy. So now, papasok kami the order model. The details model and the order model, ayun yung mga original natin na nandito sa ating main.java class na gagawa natin ang copy using the clone model function. So first, gumawa muna tayo ng default table model copy. So yan, clear natin using the variable of first muna, gumawa tayo ng kinuha natin yung column names niya, which is the headers. So first, ayan, original.get column count kasi titignan natin dyan kung ilan yung columns natin, which is yun yung nag-show ng ating columns that shows, the details of the table. Like for example, the name of the customer, the date, the order type, and the payment method, mga ganun. So yan, lalagay natin siya ng headers, which is the copy that add column original.get column name using the first index. Using the I as index. So yan, tutuloy-tuloy yun, like same pa rin sa current natin na model. So it's literally just copying it. So, dito naman, mag-iterate tayo based sa number ng kanyang row count. So, and next, gagawa tayo ng array of object, which is the row. So, with the size of the column count. So, next naman, i-iterate lang natin yung mga values nun, which is the, sa first row, kunwari, for example yan, sa first row, ilalagay natin yung values nun, using this method to get value at, then the first, kunwari, ito muna, sa first index,
0, and sa first column. Then, sunod-sunod yun, mag-iterate itong si inner loop natin, and ilalagay niya yung lahat ng columns before moving to another row. So, copy lang natin, i-draw lang natin yung sa dulo nun, after natin i-iterate lahat ng columns, i-add na natin yung kompletong row sa loob ng sa loob ng ating copy. So, itong table model na to, si copy, add natin yung row na kinuha natin, na nilagay natin, I mean, dito sa ating nilagay natin dito sa ating array. Then, i-return lang natin yung copy na yan ng model. After natin i-iterate lahat ng rows and lahat ng columns, i-return na natin siya. So, meron na tayong copy. Let's move on. So, let's find again the complete order button. So, as for the complete order button, after that, papasa na natin siya sa ating class. Well, first muna, gumawa muna tayo ng total, which is yung naka-display sa ilalim. Well, may kita natin later on, naka-display siya sa ilalim, which is yung total bill para hindi na kailangan mag-scroll ni ating barista para lang makita yung total bill. Hindi na kailangan mag-scroll sa, for example, pagkadaming order na para makita yung bill. So, ito naka-display na sa baba ng ating panel. Di-display na sa baba ng ating panel, which is yung order model that get value at sa ating fourth row. I mean, fifth row pala. Yan. This is the index 4. So, ayan. Makukuha natin yung total value. May yung papasa natin as total bill sa ating panel. Next naman panel is equals to new order panel, na ipapasa na natin yung mga kinuha nating copy and yung ating total bill. Details copy, order copy, and the total, which is gagawa na siya ng bagong panel na ilalagay natin sa ating show message dialog para makita natin na pumasok na siya sa system and para ma-notify din sa barista na okay na yung order. Then, lalagay din natin siya sa transaction panel na explain ko later on kung some part yun, kung saan natin to dineclare. So, ayan. Next naman, pero ngayon nga, hindi nagtugma ating validation, then maglabas lang tayo ng message dialog na make sure details are submitted and complete. Then, we'll just return like walang mangyayari. Then, tignan natin yung ating transaction panel. So, sa transaction panel, dito sa ilalim, makikita natin yung transaction tab natin na sa part ng ating tab pane. Yung transaction tab, ilalagay lang natin siya sa ating tab pane. Then, the transaction pane, which is the scrollable, para magkaroon siya ng scrollable bar. Then, ito yung transaction panel kung saan natin ilalagay yung ating mga panels. So, ayan, nilagay natin siya with a grid layout of unlimited number of columns with only one row para isang malaki siya nakapatong lang vertically. Then, ayan, on the border for your padding and viewport view siya ng ating transaction pane. Then, pakita ko naman kung ano nangyayari kapag pinasa natin yung mga kailangan natin ipasa sa order panel para magkaroon tayo ng tables and the total bill. So, ito yon, naka-layout siya ng box layout para hindi na tayo mahirapan and kailangan niya kasi nag-expand siya. Yan, empty border lang with a preferred size. Tapos, ito yung pinagamitan natin. Diba? Table model, ito yung pinasa natin. I mean, kailangan natin ipasa. Ito rin. Then, ito yung total na kailangan din natin ipasa for the billing. Then, dito natin siya ilalagay sa ating JTable. So, yan. Lalagay natin yung mga JTables natin sa scroll panes.
with itong order scroll pane, kailangan siyang may preferred size kasi gusto natin medyo maliit lang siya. Ito namang cart scroll pane, kailangan lang niya mag-expand like sa width ng ating panel kasi meron pa naman tayong total bill sa ilalim niya. So yan, di natin ginawang editable yung ating tables. So ito naman yung height ng ating rows. And next naman, gumawa tayo ng line border for design or styling ng ating panel. Next naman, ito yung ilalagay natin na JLabel sa ilalim, which is yung total bill. Total bill, kasi ito yung total variable natin. And PHP. Align natin sa center, then with font na bold and 15 yung size. Then yun lang, ilalagay lang natin siya sa panel. Then all done. Meron na tayong design for our order panel. Na siya naman papasok kapag pinindot natin yung complete order sa loob ng transaction panel. Yun lang for the complete order button. Hello, my name is Art Liadona and i-explain ko yung menu ng program namin. Una is yung sa dito, menu scroll pane. Gumawa kami ng G-scroll pane na pinangalanan namin menu scroll pane. Tapos, inad lang namin sa menu, which is yung main menu namin. Tapos, itong set unit increment naman na to, na 20. Ano lang to? Set, para mag-set lang ng scroll speed. So, 20 pixels per scroll. And then, so naman, JPanel, menu panel, ginagawa nitong block code na to is, syempre, nag-declare tayo ng JPanel, pinangalanan natin menu panel, tapos, sinet viewport natin sa menu panel, yung menu panel, sinet viewport view natin sa menu scroll pane. So, nilagay lang natin siya sa scroll pane. And then, gumamit tayo ng box layout na y-axis para mag-stack vertically yung mga elements or yung mga items na ilalagay natin doon. Tapos, ito, border. Border lang yan. And then, sunod is JLabel, coffee label. Dito, nag-add lang tayo ng label na coffee. And then, naka-display siya na bold. Tapos, naka-align siya sa center. Inad natin siya sa menu panel. Tapos, nag-create tayo ng vertical strat 10. So, ano lang yun? Ibig sabihin, may vertical space na 10 pixel. And then, sunod is yung coffee panel. Yung coffee panel, dineclare natin yung coffee panel. Tapos, sinet layout natin siya, new grid layout na may 3 columns and 0 rows. So, ang mangyayari dito, vertical yung magiging stacking niya. And ayun, naka-center alignment din siya. Tapos, naka-add sa coffee panel. Sunod naman is etong block of code na to. Ang nagagawa nito, vertical strat, so spacing lang din yan, 20 pixels. JLabel, food label, ganun. Parang ito lang din yan, nasa taas. Gumawa tayo ng label na pinangalanan nating food, naka-center alignment, naka-bold, pinad sa menu panel, and then naka-vertical strat 20. So, meron siyang spacing na 20 vertically. And then dito naman, food panel. So, panibagong panel na naman. Sinet layout natin, new grid layout. 0 rows, 3 columns. So, vertical yung yung stacking. And then, naka-center alignment din. And then, inad natin sa menu panel. Sunod naman is
panibagong G-scroll pane. So, yung G-scroll pane na to is pinangalan natin add-ons pane. Add-ons pane. Yung G-scroll pane na to is para sa mga add-ons. So, panibagong hiwalay lang na scroll pane siya para sa mga add-ons. And then, ayan, get vertical scroll bar, set unit increment 20. Ano lang to, scroll speed, set bounds kung saan siya nakapwesto. And then, inad lang natin siya sa menu, yung scroll pane na add-ons pane. Tapos, nag-declare naman tayo ng panel, J-panel, add-ons panel. Tapos, nag-set tayo ng border, ayan, 10. Tapos, nilagay natin siya sa J-scroll pane na in-explain ko kanina yung add-ons pane. And then, naka-center alignment din siya. Tapos, new box layout, y-axis, ganun. Para naka-ano siya, vertical layout. Dito naman is yung J-label, copy add-ons label. Ito, nagagawa nito is nag-add lang siya ng copy add-ons na label sa program natin. Tapos, yung copy add-ons na yun, naka-center, naka-bold, naka-horizontal alignment sa center, and then inad lang natin sa add-ons panel. Tapos, may vertical strat din natin. Tapos, dito naman, conf add-ons panel. Panibagong panel na naman na nakaset layout na may 0 rows, 2 columns. And then, ilalagay natin siya sa add-ons panel na nandito, yung dineclare dyan. Okay, sunod naman. Ito. Ang ginagawa nito, nag-declare tayo ng panibagong J-label. Ang nakalagay, food add-ons. Parang yung kanina lang, naka-center, naka-bold. Tapos, inad sa add-ons panel, vertical strat 20. Yan. Dito naman, may panibagong panel ulit. Food add-ons panel. Naka-center, 0 rows, 2 columns, inad sa add-ons panel. So, paulit-ulit lang kasi nga, consistent yung design. And then dito, may button. Complete button. So, yung complete button, yung label niya, complete. So, nakalagay sa button, complete. Complete. Pag kinilik mo yung button na to, yung complete, so may add action listener siya, ito yung mangyayari. Una, pag pinindot mo siya, i-check niya kung anong mga product yung selected. So, kung ano man yung mga pinag-check mo. And then, ika-calculate nun yung total, yung total price. Ayan, price multiply by quantity. Tapos, ang gagawin nun is mag-add siya ng row sa table na order model for summary. And then ayun, mag-add siya ng total row. And then magsi-switch siya sa receipt tab na magdi-disable sa menu tab. Ayan. This method is to construct date. The purpose of this method is to build and returns a date string in the format, which is month, day, year. For example, May 19, 2025. Then the parameters year, month, day are object types, meaning they can be anything, and they are typically expected to
to be string or numbers. And in return, a string representation of the date. Then this method is to get days in month. The purpose of this method is to return the number of days in a given month of a specific year. And the parameters is year is used to determine if February has 28 or 29 days. Then for a month index of the month is 0 is equals to January, then 1 then is equals to February. Then 11 is equals to December. In return, an integer representing how many days are in the month. Then for the special case, February index 1 is sick if it's leap year using the leap year method. Then next is this method is leap year. The purpose of this method is to check if a year is a leap year. Then the rules of this is a year is a leap year if divisible by 4 and not divisible by 100 or divisible by 400. Example, 2020 is a leap year. This divisible by 4 and not by 100. Then 1900 is not a leap year, divisible by 100 but not 400. Then 2000 is a leap year, divisible by 400. Then for the summary is this formats dates as string, then calculate how many days are in month, then determine whether it's a year is a leap year. Hi, I'm Kim Jasper T. Cruz, and I'm going to explain this method. This method na get coffee panels. So let's get started. So una, parameters ng public static JPanel get coffee panels. So ang ginagawa nito, itong index, position of the item in an array. Yung string title is name of the item. Kunyari, sa coffee is latte. Sunod is yung string price. Na mga presyo ng coffee. Tapos sunod is yung location. Ito yung location na to. Example nito is, kunyari, pag pinindot ni user is yung 1, lalabas doon is yung coffee. 2, food. 3, coffee adds on. 4, food adds on. Kunyari, mga ganon. Sunod is yung JPanel. Ito, for our design layout. Design layout. So, ang ginagawa naman nito is, it's create a panel with 3 rows, automatically determining columns, and adds a gray rounded border. Yan. Sunod, JSpinner. Yan. Itong 2 lines of code. Ginagawa naman nila is, it's create a number selector, default 1, minimum of 1, and maximum of 50. Ito yung set size ng spinner. Sunod is itong JSpinner default editor. Yan. Ang ginagawa naman nito is it's prevent the user for typing manually. The spinner can only be adjusted with buttons kasi doon pwede mo siya i-type. Pero ang ginagawa naman para ma-prevent natin na yung user is mag-type doon, gagamitin natin tong code na to. Para ang gagamitin lang nila is only buttons. So sunod is eto, spinner set enable false. So ang ginagawa lang nito is spinner is disabled by default, enable only if checkbox is selected. Yun.
Yung spinner daw is disabled siya by default. Magagamit mo lang siya pag may na-check and may pinindot na ni user yung checkbox. So, sunod, ito, J checkbox. Yan. So, ang ginagawa naman nito, it checks checkbox is labeled with the items titled and centered. Yun. Sinecentered lang yung name, yung set horizontal alignment. Sinecentered lang niya. So, sunod is ito, checkbox. Hanggang dito. So, pinaka ginagawa lang nito is when the checkbox is clicked, kunyari na-click na ni user yung checkbox, the spinner become enabled or disabled. Depende kung di pa nakiklik ni user yung checkbox. And if the item is in coffee or food sections, location 1 or 2, it checks if any main menu item is selected and enables or disables the complete BTN accordingly. Yun. Chine-check niya kung tumutugma ba yung item sa main menu ng item bago siya mag-proceed. So, yung sunod naman is yung J label. Itong 3 lines of code. So, ang ginagawa lang nito, dinidisplay lang yung price na centered under the checkbox. Yun lang. So, sunod is yung spinner panel, yung J panel spinner. Ang ginagawa naman nito is it's create a subpanel that holds the quantity. Kunyari, kung ilang in order ni user, and label the spinner. Yun. So, dito naman tayo sa yung if. Ito yung pinaka-logic ito yung logic, sa mga logic sa So, ang ginagawa naman nito, it saves the reference checkbox and spinner in appropriate array based on the location so they can be accessed later. Example nito, kunyari nagka-calculate na ng total or gusto na user submit yung order niya. Yun. And last is return panel. Yun. So, bali guys, dito sa add panel methods, meron tayong 4 na panels for each categories. First, makikita nyo is yung coffee products. Next is the food products. Then, the add-ons for coffee and the add-ons for the food. So, ang ginagawa ng methods na ito ay nag-iterate siya sa lahat ng products para malagyan sila ng checkboxes and spinners and also yung price. Na makikita nyo naman na tinatawag nito ang get coffee panels na merong kaakibat na parameters, which is pangalan ng product, ayan, food products, coffee products, and yung add-ons for coffees and foods. Then price ng product, which is naka-indicate yan sa 1 is equal 1 and I, then yung location number. Then meron tayo dito ng is main menu selected method na nag-iterate sa main, like coffee and food lamang. Kapag nag-return ng false, ibig sabihin walang sinelect. So, bale, ito, ang purpose na ito is dapat may maselect muna sila bago mag-open yung checkout. Pag selected naman ng checkboxes na iterate using the for loops sa checkboxes ng coffee and food, magre-return ito ng true. Then, pwede na sila mag-checkout. Okay? My name is Omar Diablo, and I am now going to present our Java Coffee Shop na frame.
So this is the result of our code, our solution to the coffee shop problem. So as you can see, we have our frame, and inside our frame, we have our main tab panes that we're going to use to navigate sa mga kailangan ni barista to complete an order. Dito makikita natin meron tayong two tabs, the order and the transaction logs. So wala pa tayong transaction logs for now. So first, mapapansin natin na hindi natin mapipindot yung meron tayong dalawang tab, which is yung menu and yung details. Well, di natin mapipindot muna si details because we have to complete first on specific order. So, sa typical restos and barista, kailangan mo nang pumili ni customer ng mga gusto niya na kanya sasabihin sa barista na siya namang mag-i-input nito. So, now, for example, our customer wants to buy an espresso with a almond milk. So this is 80 pesos and 30 pesos. So let's say they also want to buy the food. So for example, French fries, two quantity. So gumamit tayo ng JSpinner for the quantities. Now pwede natin i-toggle every time na sinelect natin yung order na yan. Kunwari dito sa espresso, so pwede rin tayo mag-adjust ng quantity. So, kung naman, pwede rin, meron tayong coffee add-ons and meron din tayong food add-ons. So, for example, pinya natin French fries, you can go and add an extra mayo for 15 pesos. So, pwede rin natin dalawahin and so on. And ang maximum natin is hanggang 50. So, gumamit tayo ng JSpinner spinner model, spinner number model. So, let's just select one. Thus, you can also go ahead and select a Belgian waffle sa food and a Spanish latte. Yan, tigisa. So, you can go ahead and add an espresso shot, for example, and syrup. So, kapag kami sinelect tayo, only then can we click the complete. Kapag yan na yan, kapag tinanggal natin lahat ng selections natin, for example, just click reset para matanggal lahat ng selections. You can see wala na yung selections natin early on. So, yan. Wala na. So, yan lang. Pakita ulit natin. Ganyan. You can go ahead and click. Ito, may kita natin na kapag nag-select tayo, kapag wala na tayong selection, hindi na natin pwedeng i-click si complete. But then kapag nag-select naman tayo, may kita natin na enabled mo din si complete. So, ayan. You can see na gumagana yung ating validation. So, next naman, let's just go ahead and select some random items. So, click complete. Then, mapupunta na tayo dapat sa details na kung saan natin ilalagay yung customer details and such. So, selected espresso, double espresso, and Americano. Then, espresso shot and whipped cream. Let's just say, meron tayong dalawang double espresso and dalawang whipped cream. So, yan. Makita natin may dalawang double espresso and dalawang whipped cream na napunta sa ating cart. Na itong cart na to, pwede natin go ahead to update. So, paitaw lang din na muna agad kung paano tayo mag-update. So, pwede natin siya i-click. Pagka-click natin yung update, pwede tayo mag-select agad ng mga items dito. Pwede tayo magdagdag or mag-delete. Kunwari, gusto natin tanggalin yung double espresso na bago isip ni customer. Double espresso, yan. Makita natin na nandito pa rin yung selections. Then, go ahead and select. And complete. Makita natin, wala na yung double espresso na dalawa. So, update ulit. Gusto natin ng food. Gusto ni customer ng food, I mean. So, yan. French fries. Tuloy na natin. And dalawang mayo. And let's just complete. Ito natin French fries with a food add-ons na dalawang mayo.
makita rin natin na maganda yung pagkakagawa natin ng row adding. Makita natin coffee, then coffee add-ons, food, then food add-ons, para hindi rin mahirapan yung barista natin sa pagtingin ng order, pagkuha ng mga items na nakalista dito. Then may kita rin natin dito na pag kinumpit natin, masasabi natin na siya ay 355. So yan, andito yung unit price niya, yun yung unit price niya talaga. But then dito sa whipped cream, 15 yung unit price, dalawa yung quantity, so dapat 30 siya, so tama. So now, we can't actually do anything we can because wala pa tayong customer details and wala pa tayong order details. So we will not just do that. Dito, ang logic dito, dapat we don't have to edit the date over and over. So kapag naman kailangan natin siyang i-edit sa, kunwari, nag-boss na yung shop, just go ahead and toggle. This is a toggle button. So on, select, kunwari, it's the what's our date today? It's May 19, for example, and then go ahead and just toggle it to off. Yan. Makita natin, ganun pa rin naman yung values, but hindi na natin siya pwedeng edit. Parang na-fix na muna siya kasi ito naman yung date natin na madali lang naman natin may edit agad. Just click this, then go ahead for a new day, for example. So, now, maglalagay naman tayo ng customer name. Kapag hindi tayo naglagay ng customer name, ito yung mangyari. May lalabas na G-option pane. Maybe hindi kita dyan, but meron dapat lalabas sa G-option pane na nakalagay, warning, input customer's name. So, we just click OK. Then, next naman, kapag naman may customer name, pero wala naman tayong service type, so lalabas dito, warning, select an order type. So, G-option pane din siya na di makita due to some technicality. So, yan. Ayun lang naman yung lumabas doon, G-option pane na may warning na title and select an order type na message. Okay. Select tayo. Gusto natin mag-dine in. Yes. Dito naman, select tayo ng payment method. So, dito, kung naman yung gusto ng ating customer, then you can just go ahead and select. For example, card. We can go ahead and click confirm. So, what if nagbago yung isip ni user na ayaw niya na pala ng card kasi niya cash. So, we just go ahead. Ito, may kita natin, disabled na to. So, ibig sabihin, fix na. Dito na yan. Nakasave na yung details ni user. And the date today, the name, the service type, and the payment type. Then, we can just go ahead and click the update para mabago natin yung payment type na gusto ni customer na gawing cash. So, go ahead and select cash, confirm. Then, makita natin na si cash ay nabago na from card to cash. Ayan. Try natin yung no, for example. Nakita natin no na siya. Then, eto na, andito na lahat. Kompleto na. Meron tayong order details. Meron tayong cart. Bukas na yung ating complete. Bukas na yung complete. So, ayan. Kapag gusto na natin i-save, we just go ahead and click complete. May lalabas dapat na G-option pane. Ito. May nakalagay dito na final bill statement as the title of the pane. Then, sa taas, nakalabas yung, katulad dito sa Java Coffee Shop, may nakalagay na order details. Itong table. So, nakalagay din siya dito. And yung table naman sa cart, nakalagay din dito sa option pane. So, andito rin yung total bill sa baba. Naka-J-label. Total bill nakalagay. Total bill, 355 pesos. So, ito yun. So, may ating pinakailalim na table. Just go ahead and click OK para mapakita ko sa iyo kung ano yung minimin ko sa
transaction log kasi same lang yung itsura niya. So, this is just to show na nag-reflect na sa system yung ating order. So, click OK. Then, pagpunta sa transaction log, may kita natin. Ito yung in-order lahat ni user. Ito yung details, and ito yung in-order lahat ni user. So, ano yung itsura niya na rin? Marami na tayong transactions. So, we can just go ahead and spam. Para lang for example. Kasi, by logic naman, pwede naman si same user, pwede nyo piliin to ulit. Pwede nyo ulit bilhin to. Like, kahit gaano karaming best nyo gusto. So, kada complete, di natin kailangan agad i-reset. Kasi meron tayong reset button para dyan kung kailangan na talaga natin i-reset. But then, just to show you ano mangyayari sa transaction lang kapag marami na and kung ano itsura niya, ganito siya. So, properly displayed. Meron tayong, ayan, dito yung type, ayan, dito yung details, then dito yung ating ma-in-order na hindi mo na kailangan mag-scroll all the way down kasi nakalagay naman na dito yung total bill, 355 pesos. Same lang. Total bill, 355 pesos. Ayan. So, you can go ahead and scroll. Makita natin lahat yan. Then, go ahead. Balik tayo sa order. Then, click reset. So, pagka kinlik natin yung reset, pwedeng, kung gusto na ni user na, ay gusto na ni customer na i-cancel your order or tapos na yung system, tapos na yung program na lipat na tayo sa bagong customer, click reset, balik tayo sa panimula natin, which is disable yung details, open yung menu. So, we can just go ahead and select a coffee. Yan, kunwari yan lang. Then, click ulit yung complete. Makikita ulit natin na nag-reflect na dito. Customer name again. Makita natin na same pa rin yung date natin. So, ayun yung sinasabi ko, hindi na natin kailangan i-edit ng i-edit. Yan. So, naka ano lang siya. Parang naka-standby lang. Makita natin nag-reflect na yung order details. Click complete. Then, lumabas ulit yung option pane. Then, go ahead sa transaction log. Dapat magre-reflect yung order nating iced Americano ba yun? And ice. So, yan. Iced Americano and extra ice. Coffee add-ons, the unit price, the quantities, and the subtotals, which is 120. 110 plus 10 is equals to 120. So, yan. So, properly nag-reflect siya. Ito rin sinal ko kanina na Gcash. So, it's all properly been selected here. And properly displayed. So, go ahead and click reset again. So, yun lamang po yung aming program. Thank you.